ka-Republic, kalilimutan muna ni Coach Tim Cone ang mga problema ng Barangay Ginebra na ngayon ay nasa pinakahuling pwesto sa team standings upang itutok ang buong atensyon para sa dalawang magkaibang kupunan ng Gilas, Pilipinas. Babalikan natin ang makasaysayang ginto sa Hangzhou kung saan pinaiyak ng Gilas ang kupunan ng China sa harap mismo ng basketball icon na si Yao Ming. Papasadahan din natin ang chance ng Gilas laban sa Kazakhstan, Jordan at ang matagal na nating sakit ng ulo, ang Iran. Dalawang magkaibang Gilas squad ang hahasain ni Coach Tim Cone para ipaglaban ang karangalan ng bansa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 2 araw pa lang ang nakakaraan na prostrate ang libu-libong Ginebra fans dahil sa pagkatalo laban sa Meralco. Umasa pa naman ang kanilang mga supporters na magbabaon sila ng panalo tungo sa 7 linggong bakasyon ng liga. Dahil sa huling talong ito ng Gin Kings, ngayon ay nasa pinakailalim sila ng team standings. Bumagsak sila sa 2-4 win-lose record. Yung kapitbahay naming Ginebra fan, kumakanta ng napakasakit, Kuya Eddie. Hindi raw ito ang Ginebra na nakasanayan ng kanilang mga fans. Sa mahabang panahon ay hindi pa ulit nalagay sa ganitong delikadong posisyon ng mga mag-aala. Sa natikmang back-to-back losses ay hindi gumana ang kanilang never say die. Hindi naman naghugas kamay si Tim Cone. Inako niya ang responsibilidad sa sadsad na takbo ng kanilang kupunan. Sinabi niya na kulang sila sa tamang execution at mayroon siyang mga pagkakamali. Ayaw din ni Tim Cone na sisihin ang kanilang stand-in import na si Riley Grigsby. Biro naman ito nagkulang. Ginawa nito ang lahat. Katunayan, may 34 points ito sa laro nila kontra sa Meralco. Sadyang iba lang daw talaga kapag isang Justin Brownlee ang kasama ng kanyang mga players. Ngunit hindi pa nawawala ng pag-asa ang American coach, pati na ang kanyang mga players. Inaasahan na mag-iipon ng panibagong lakas ang kupunan sa loob ng 7 linggong bakasyon. At ang pinakamagandang balita, tiyak na babalik na si Justin Brownlee para gisingin ang mga kakampi. May mga bashers na may tila ng iinsultong tanong, ganun daw ba kagaling si Justin Brownlee para mailigtas ang kampanya ng Ginebra? Si Justin Brownlee po, 7-time PBA champion at 4-time best import. At para sa inyong kaalaman, si Brownlee rin ang bumitbit sa Gilas tungo sa Hangzhou Asian Games Championship noong 2023. Nag-champion din siya sa Indonesian Basketball League. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa mga bashers na malakas ang loob na magtanong kung ganun daw ba kagaling si Brownlee. Kayo ba, nag-champion ba kayo kahit sa liga man lang sa inyong subdivision? Anyway, sandali munang iiwanan ni Tim Cone ang problema sa Barangay Ginebra para harapin ang mas mataas na tawag ng tungkulin ng pagbuo at pangunahan ang dalawang Gilas team. Opo, 2 national team ang ihahanda ng bansa para sa magkaibang kompetisyon. Ang unang kupunan ay para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at dito makakasama ang mga B-League at Korean Basketball League's import na sina Dwight Ramos, Carl Tamayo, AG Edu at Kevin Kiambao. Kasama ang ilang PBA players at syempre si Justin Brownlee bilang naturalized player ng ating national team. 2 higanting laban na naghihintay sa Gilas sa Window 4 ng FIBA World Asian Qualifiers. Sa August 28 ay makakapakbakan ng ating national team ang kupunan ng Jordan at sa August 30 ang Iran na matagal na nating sakit ng ulo. Parang do or die game ang 2 labang ito ng Gilas para makasalta sila sa World Cup. Sinasabi ng mga analyst, nasa 55 hanggang 60% ang chance ng Gilas laban sa Jordan, habang 50-50 chance naman kontra sa matatangkad na mga Iranians. Para sa pangalawang Gilas squad na sasabak sa Asian Games, hindi makakasama ang mga players na naglalaro sa Japan B-League gaya ni Dwight Ramos, AG Edu, pati na ang mga KBL import na sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Since hindi sanctioned o regulated ng FIBA ang Asian Games, walang obligasyon ang mga local teams nila sa Japan at Korea na i-release sila for national duties. Kaya ibang grupo ang bubuuin para sa Asian Games.
Dahil nga hindi magiging available ang ating mga regular players na nasa Japan V-League at KBL, may mga bagong pangalan na isinama si Tim Cone sa Gilas Pool. Kabilang dito sina Robert Bolick ng NLEX, Cedric Bearfield ng Blackwater, Kaylan Chongson at Adrian Nucom ng Rain or Shine, Justin Aranya at Justin Baltasar ng Converge, Brandon Ganuelas Roser ng Tok and Tex at marami pang iba. Kung sino man ang makakasama sa final roster para sa Asian Games, napakalaking hamon ang naghihintay sa grupong ito. Agad nilang makakabangga ang kupunan ng China. Gigil na makaganti sa Gilas ang China dahil pinataob sila ng ating national team sa kanilang teritoryo habang nanunood ang Chinese basketball icon na si Yao Ming. Inaasahan na ibang klaseng depensa ang ibabato ng China kay Justin Brownlee dahil ito ang nagpaiyak sa kanila noong 2023 Hangzhou Asian Games. Habang abala pa si Tim Cone para sa Gilas FIBA squad, sina assistant coaches Richard Del Rosario, Jos Reyes at Jong Wichico muna ang hahawak sa team practice ng Gilas bound for Asian Games. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Nelly Insena. Tama ang sinabi mo ka Republic, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Salamat sa laging panonood, idol. At sa iyo rin, shoutout Aurora Tolentino. May 4 pa silang laro. Malaki pa raw ang pag-asa, sabi niya. At sa iyo rin, Ruben Dulor. Oo nga, bigo tayo. Pero babawi yan, promise. At sa iyo rin, Perla Kudisal. Nalulungkot din ito. Isa itong Ginebra fan na mabagsik din. At sa iyo rin, Vitaliano Berry. Si Munson. Sa iyo rin, shout out Eduardo Tolentino. Sana raw makuha si Jiu-Jitsu. At sa iyo rin, shout out Rodel Simbahon. Hindi pa raw kasi naglaro si Brownlee. At sa iyo rin, Gigo Bagsik dyan sa Bulaluhan sa Fairview. Shout out sa inyo dyan. At sa iyo rin, Borlagatan Donald na nasa Singapore. Sa iyo rin, shout out Mandy Santos. Mukhang na-injury ulit. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.